Good day po sa ating lahat and welcome to our MBK Swim. Sa lahat po, kamusta naman po tayo? Ngayon po ay dadako tayo sa ating week number 18. Ang ating topic ngayon titled Justice. Dadako tayo sa ating definition. The PNP members shall strive constantly to respect the rights of others so that they can fulfill their duties and exercise their rights as human beings, parents, children, citizens, workers, leaders, or in other capacities, and to say to it that others do likewise. Basahin natin sa ating English Standard Version sa Micah chapter number 6 verse 8. He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. So ngayon po, may katanungan tayo. Ayon din sa iba, lalo ngayon sa current situations ng ating bansa, maging personal man yan, criminalities man yan. So mayroong katanungan, saan ba ang hustisya? At para kanino lang ba ang hustisya? So dito natin aalamin. At sino ba talaga ang may laan? Para lubos maunawaan natin ang kahulugan ng hustisya at ang karapatan ng bawat isa upang magkaroon ng hustisya. In Proverbs chapter 11:3, the Bible says, honesty guides good people. Okay, number 1, human rights as our God-given lifestyle. We have the rights to choose to marry. So, isa po yan sa pinakamahalaga. Ng bawat isa ay binigyan ng kalayaan ng Panginoon para pumili ng magiging makasama niya sa buhay. Okay? It is our basic human rights to belong to a family. So yan po ang hangad ng bawat isa na magkaroon ng mahal sa buhay, magkaasawa, at magbuo ng pamilya. The opportunity to work is a right and to be part of a group that can provide us safety and identity. Ganun din po sa atin sa larangan ng pagtatrabaho, paghahanap ng trabaho, at pagtataguyod ng ating trabaho. Okay? Na maging kabilang tayo, bahagi tayo sa grupo o kasamahan na doon ay makahanap tayo ng safety at ang pagkakilanlan ng bawat isa. So, mayroon tayo ngayon sa kasalukuyang moral issue. So, tayo pa rin ay binigyan ng Panginoon ng discernment para ibabalanse. Alin ba dito ang tama? Alin ba dito ang mali? Alin ba dito ang dapat itatama sa kabila ng kamalian? So, hostisya. Number 2, human rights are God-defined justice. So, ang bawat isa ay mayroong karapatan. Okay, so, at ito ay disenyo ng Panginoon sa pamamagitan ng hustisya. Rights as defined by justice, for the most part, are comprised of ways in which people should not be victimized. Okay, so may mga taong minsan man or kadalasan naging biktima sa mga krimen na hindi naman siya ang gumawa. Pero sabi nga, dahil sa may mga hindi tamang pagbabalanse sa larangan ng hustisya, ay sila rin ay nahulog sa pagiging isang biktima. These rights of justice can be threatened by specific sins. It is a sin to murder, steal, insult someone, kidnap, commit adultery, lie, etc. So dito napapaloob ang karapatan, okay, ng bawat isa at pagkaroon ng kaso na dapat niyang harapin. So justice is an absolute, and God intends that everyone receives it. Okay? So kaya ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng hustisya para maitatama ang mali
nang hindi rin maabuso ang karapatan ng bawat isa sa atin. So number 3, human rights are God-defined mercy. So God rarely mentions what rights we should demand. Okay, so bilang isang tao na may karapatan, okay, so ano ba ang mga kailangan natin din ipaglaban? Instead, it tells us what we are responsible for, but also tells us to go beyond justice and into mercy. Sa kabila ng hustisya, nandoon yung awa. Okay? So may babalansin natin ang hustisya at tama. So kung ang tao ay nakagawa ng kasalanan, so kailangan din ang nararapat na hustisya sa kanya. Pero kung may kailangan pang i-extend na mercy sa kanya, ayan po ay napapaloob ang pagkilos ng ating Panginoong Diyos. So God focuses on human responsibilities. We are responsible to enforce justice and extend mercy. So sa Diyos, may nararapat tayong i-implementa, i-enforce na hustisya, at ganon din, may i-extend na awa sa mga nangangailangan. So in our prayer of today's topic, nawa ang bawat isa ay makarelate nito. Purihin ang Diyos, praise God for His goodness and grace in our life. Sa bawat na pagkakamali po natin, ask forgiveness for our sins and thank Him for the blessings we have received. So, to this topic, alam ko na maaari pa tayong pwedeng magawang hakbang through God's leading na pagdating sa hustisya at pagdating sa pag-extend ng mercy. Ito po ay dahil sa as a Christian, as a human being, alin ba ang dapat natin itataguyod ayon sa salita ng ating Panginoon.